Yun, so meron tayo ditong Bergman Street EX 125 at ito ay sa aking mga kaibigan, no? So ito ay for full PMS. So binaklas ko muna yung kanyang kaha dito. So siguro naman marami na nag-vlog niya, no? Hindi ko na kailangan ituro. Binaklas ko rin yung upuan, yan. So binaklas ko na po yung throttle body. Okay? Yan, wala na yung throttle body. Ayun na po. So ito yung magneto. So pansin nyo, yan kinakalawang. Diba? Yan puro kalawang. So 1 year old pa lang to ha. Yun malinis naman na Medyo pala, mamaya linisin ko pa yung lalo. May mga part na kinakalawang kasi. So yung mga dapat gano'n, hindi wag natin babaliwalayin. Saka ang maganda rito pag binaklas nyo, ito 1 year old pa lang, fresh na fresh. 1 year old, nasa wala pa atang 3,000 or 3,000 odo pa lang to. Lilinisin ko na at yun nga, subject for periodic maintenance. So sa akin nagtiwala yung kaibigan ko, no. Ipapa full maintenance to. So ayan. Ito yung lilinisin, yung magneto. Yan, tapos itong itong sa brake. Saka yan. Checkin nyo rin to. Pag yan malaki ang alog, may possibility may problema sa gear. Ito wala naman, no? Goods na goods. Then yan, lilinisin ko rin to, itong preno. Yan, yung preno, saka tong hub, yung sa may rear hub niya, no? Lilinisin na rin yan. Tapos yan, kita yung panggilid. Ayan. So ayan, lilinisin ko rin yan. Tapos to, nakabaklas na. So chinek ko na po lahat yan, lilinisin ko na lang. So wala pa naman papalitan, no? Ang maganda lang dito na i-exercise niya na yung mga baklas madali na magbaklas ng tornilyo. Pag nagbabaklas, by the next time mababaklas yung mga tornilyo, hindi na mahihirapan. Kasi pagka nasana ito, for example, 3 years, 4 years, hindi nyo binubuksan. Ang magiging problema nito pagbukas, pwedeng magkaroon ng bilog or mahihirapan yung magbubukas niya kasi sa sobrang tagal, hirap na tanggalin yung tornilyo, pwedeng lumulutong, no? So, ayan. Ayan, linisin ko muna lahat. Then, abangan nyo after ko malinis at pag nag-throttle body cleaning nga pala kayo, ito yan, nag-throttle body cleaning kayo, ito. Yan. Medyo malinis pa naman. Nga lang, linisin ko na. Yan. Pag nag-throttle body cleaning kayo, sabay nyo na po lagi yung pagpalit ng air filter. Ito kasi yung air filter nya. Ayan marumi na. Okay? Okay. So ito, wala to sa Odo pero naka-1 taon mahigit na po itong motorsiklo. Then, yun nga, isasabay ko na rin po sa paglinis. Pagka ganong nag-throttle body cleaning kayo, sabay nyo na yung pagpalit ng spark plug, pagpalit ng air filter, at kung may auto sensor tulad nito, ayan. May sensor kayo diyan sa muffler, linisin nyo na rin po. No? Sabay-sabay na. Kasi yun ang pinaka-the best para ma-maintain yung tipid yung inyong gasolina. Then, yung sa issue ng ISC, madali lang po yung technique nito. Napakadali lang, no? Marami nang nag-vlog niyan actually. Dito sa loob, lalagyan nyo lang ng goma. Okay? Tutusukan nyo lang ng goma, tapos susukatin nyo, ipapares nyo sa bilog. Yun na po yan. Hindi na po magloloko yung minor niyan. Okay? Yun lang yung ko solusyon. Pero hindi ko nagagawin kasi marami naman nag-vlog niyan. About dyan sa ISC ng Bergman. Kasi madalas siya, nagloloko siya pagka umaangat. Okay? So, yun lang GG Humble Works at tapusin ko muna to. Then mamaya pakita natin yung after. Yun, so ito natapos ko na yung Suzuki Bergman EX. At yan, so nakakalas yung TPS, nakakalas yung ISC. So yan, nalinis ko na rin siya. At yan, malinis na yan. So mas maganda kasi maglinis pag nababaklas mo talaga yung pyesa. Yan. Diba? Nalilinis mo siya. Yan yung fitting ng ISC. Okay? Ang gumagalaw dyan yung tornilyo. Yung spring. Okay? Pero yung mismong hindi. Steady lang yan. Ayan. Okay? So, yan. Ganyan lang yan.
Yung technique dito na common na ginagawa nila is nilalagyan po ng goma dito. Yan. Inaangat nila to, tapos nilalagyan ng goma doon sa loob, no? Dito mismo sa loob nilalagyan nila yan. Okay? So, dito hindi ko naman lalagyan kasi babalik ko lang sa standard kung ano yung bilang nito. Okay, alam ko naman yung bilang nito. Then, ito yung sinasabi ko, pag nagpalit kayo ng air filter at nagpa-throttle body cleaning kayo, palinis nyo rin to, yung sensor sa muffler. Air sensor yan. Okay? Lilinisin nyo po yan. Kasi, pag hindi nyo nilinis yan, pwedeng tumakaw sa gasolina. Yan, lilinisin nyo po yung air sensor, ha? Andun yan sa muffler. Iba po yung engine sensor, ha? Magkaiba po yun. Okay? Then, ito. Yan, nakikita nyo yung CVT. So, yan, malinis na lahat. Nalinis ko na lahat yan. So, pati yung kalawang, no? Tanggal ko na yung kalawang. So, para sa akin, no, hindi kailangang pinturahan to. Kung pipinturahan nyo po yung powder coat na high temp. Kasi kung ordinary na pintura po, pwede pong magkaroon ng problema yung magneto nyo. So, mas maganda po nababaklas nito once a year, nalilinis. At yun nga, kung alagaan sa linis kasi nga prone to sa tubig. At the same time, ito tulad nito, isang taon, kinalawang. Nagtaka yung may-ari kasi ba't daw kinalawang? So, sabi ko moisture kasi nga pagka may time na sobrang lamig ng panahon at galing sa init, so nagmo-moist po talaga yung metal, no? Kalaban po talaga ng metal yung lamig. So, nagbi-build up siya ng tubig. Okay, so yun, nalinis ko na to. Yan, okay pa naman lahat ng piyesa niya kasi 1 year old pa lang to. Pero sa auto, mamaya papakita ko. Nasa 3,000 pa lang ata. So, yan, nalinis ko na. Goods pa lahat ng piyesa, pati yung slider niya. Yun. Yan, yung slider pin, okay pa naman. Then, ito okay pa rin lahat. Pati bearing, na-check ko na po. So, yan, nilinis ko na. Then, lalagyan ko na ng grasa yan mamaya. Pati yung clutch lining niya. Yan, inassemble ko na. Malinis na po lahat yan hanggang loob. Dito, sa gitna na to, kahit hindi nyo na grasahan, gapinggot lang na langis. Galipstick lang. Kung gagasahan nyo man, galipstick lang. Hindi naman kailangan masyadong lunod sa grasa o sa langis. Tapik lang. Yan. Buong-buo pa yung kanyang lining yan, kasi bihira lang to maggala. Pangbahay lang to. Yan. Pati yung kanyang bell. Ayan. So, malinis na rin. So, hindi po nakakasira yung degreaser ko, no? Magandang klase rin po yung ginagamit kong degreaser. Bukod pa po yung aking DIY. Malinis na lahat yan. Then, yung airbox, ito. Yung sa air filter, yan, malinis na. Tapos, yung gilid, ito na. Yan. Malinis na yan. Then, check natin dun sa mags. Dun sa rear hub, yan, malinis na rin po. Nililinis ko rin po pati yung spline, no? Yung mismong kabitan ng spline. Tapos, dito rin, syempre. Ayan, wala nang kalawang. Di katulad kanina, may kalawang pa. Sa kamarumeng. Ngayon, malinis na po yan. Kasing malinis na. Then, yung magneto side, ito. Yan, malinis na rin, no? Yan. So, yun lang po, no? Then, syempre, nilinis ko na rin po yung kaha. Yan, nilinis ko na rin po kasi nga, binuksan ko eh. So, lilinisin nyo na rin. Ganun lang, ito. Nilinis ko na rin yan. Yan. Ito nyo, malinis na, Tapos, tinakpan ko muna rito kasi baka, pasukin ng alikabok. Then, ito, yung FI, actually, hindi naman masyadong, hindi nyo kailangan i-FI cleaning yan. Kung, nagpapalit po kayo madalas ng fuel filter. Every 36,000 odo. 3 years, nagpapalit po kayo ng fuel filter, ha? Para po, hindi po kayo magpapalinis ng FI. Bira po tayo magpalinis ng FI dapat. Okay? Unless necessary, much better nga kung barado, palitan na lang. Kasi magkano lang naman yung injector. Kung magpapalinis kayo, nasa 800 to 1,000. Tapos yung sensor, nandito po yon.
Yan, yung air sensor nandiyan sa muffler. Okay, nandito sa gilid ito. Yan, lilinisin niyo po 'yon. Then yan, malinis na 'to. Siguro i-assemble ko na lahat. I-assemble ko na muna lahat, then tingnan natin yung performance after. Kung ano na yung magiging ano niya, tunog niya. Alright, so yun lang. Abangan nyo, bubuin ko muna. Yun, so ito no, at yan. Assemble ko na. Yan no. Tapos na. Tapos na yung full PMS. So yan. Naikabit ko na lahat yung boom clearings at check natin. Tingnan natin. So yan ha. Sasakay ako. Na-change oil ko na rin to, saka gear oil at yun, yung mga kanina pinakita ko. Natapos ko na din. Nagpadagdag po siya ng hazard. Ayun o. Ando ko nilagay sa loob, no? Okay, para ano, tago. Dito lang. Nasa loob lang ng dito sa may suksukan. Okay, so testing natin. On. Yan. Meron siyang 13. Then, ito yung on yan. Tapos, hold mo yung brake. Start. Tingnan natin. Yun, no? Okay, so, may natirang 12.4. Yan. Magana na yung speedometer at 14.5. So, try natin mag left signal light. Yun. Magana. Tapos, yan, magana. Then, punta tayo sa right. Yan. Right. Gumagana. Then, syempre, hayaan natin naka-right. Tingnan natin kung mag-shorted yung hazard. Pindutin ko rito. Yan. Hazard. Yun. Sabay. At sumasabay doon, no? Indicator. Tapos, yan. Okay. So, yan. Nakasabay din siya. Pati sa likod. Yun, no? Yan. Working na po. At, yan. Kahit na mag-left and right ka, hindi affected yung hazard, no? Gumagana pa rin yung hazard signal light. Yan. Working pa rin. Okay. So, yun. At, tapos na. Ito yung motorsiklo. So, sapa ka pala ng konti dito. Yan. Pagka ano, yan na, finish na so. Pwede nang kunin ni customer mamaya. Alright, so yun lang, JJ Humble Works at natapos itong Bergman. So, dito kahit na automatic po gumagawa po ako. Kahit na FI, carb, kahit anong brand po, wala po akong pinipili. So, hindi po all the time is diagnostic tools ang kailangan. Ang kailangan po natin is yung tamang kaalaman o yung basic knowledge na para sa electrical. Kasi ang electrical is malawak po yan. Meron po tayong mga trouble na ginagawa kahit na may diagnostic tools, hindi naman ho natin nakukuha yung sakit, no? Iba pa rin po yung may alam tayo sa wirings. Kasi napaka-importante po niya, lalo na yung mga error 12 o yung error 46. Marami na pong naloko dyan. Hindi ko lang na-vlog yung iba kasi sa sobrang busy. Pero ngayon may nagawa tayong Bergman EX. Tapos na to. Mamaya going home na to. Alright, so yun lang. Bukas meron naman akong Sniper B3. Okay, maraming salamat po, JJ Humble Works. God be the glory.